Noong 3 taong gulang pa lamang ako, ang aking mahal na ina ang nagsilbing unang guro na nagturo sa akin kung paano bumasa ng alpabetong Tagalog at Espanyol, pati na rin ng mga panalangin at aral sa buhay. Sige iho, subukan mong basahin ang alpabetong Tagalog na ito. A, ba, ka, da, i, ga, ha, i, la, ma, na, para, sa, ta, u, way. Napakagaling mo iho, tunay na napakatalino mo. Wala akong duda riyan. Makalipas ang ilang buwan sa taong ding iyon, tinuruan din ako ng iba't ibang pribadong guro gaya ni Maestro Celestino na nagturo sa akin ng pagbasa, pagsulat, relihiyon at iba pang batayang aralin. Excelente! Marunong ka na nga bumasa at sumulat. Tunay ang kahanga-hanga ay iyong isipang at talino. Muchas gracias, maestro. Sumunod naman si Maestro Lucas Padua na siyang nagturo sa akin ng wikang Latin at Espanyol. Muchas gracias, maestro. Medyo nahihirapan po ako sa Espanyol at Latin. Huwag kang mag-alala, iho. Sa murang edad mo, marami ka pang matuturuan sa tamang paggabay at pagsisikap. Maraming salamat, Maestro Padua. At ang huli sa aking mga naging guro ay si Maestro Leon Monroy, na siyang humubog sa aking kaalaman sa Latin at lalo pang nagpalalim ng aking hilig sa sining at panitikan. Kitang-kitang hilig mo sa sining, Jose. Mahusay ka sa pagguhit, sa paglilok, at higit sa lahat, sa pagsulat ng tula. Ngunit nang pumanaw si Maestro Monroy, napagpasyahan ng aking ama na ako'y kailangan ng pumasok sa isang formal na paaralan upang higit pang mapaunlad ang aking kaalaman. Mahal ko, napansin kong mabilis matuto ang ating anak. Hindi na sapat na dito lamang sa ating tahanan sa turuan. Totoo iyan. Mula pa noong bata siya, nakita ko na ang kanyang talino. Subalit, nag-aalala ako dahil masyadong mahina ang kanyang katawan. Nauunawaan ko ang iyong pag-aalala, ngunit kailangan niyang matuto sa mas mataas na antas sa labas ng ating tahanan. Mas mahahasa ang kanyang isip at pagkatao. Kung gayon, siguro marahil ay panahon na atang ipadala natin siya sa binyan, doon sa pangangalaga ng pinakamatalino at pinakamagaling na guro. Tiyak na dalawak ang kanyang kaalaman. Pasiano? Ako po ba yung tinatawag ninyo, Mang Inang? Oo, Pasiano. Yatid mo ang iyong kapatid na si Pepe sa binyan. Doon muna siya maninirahan upang mag-aral. Sige po, Amang. Dadalhin ko po siya sa binyan. At sa murang edad ako'y unang nahiwalay sa aking pamilya. Sa binyan aking naranasan ng unang hamon ng buhay bilang mag-aral. Sa ilalim ng mahigpit ngunit mahusay na pagturo ni Maestro Justiniano Aquino Cruz, doon nagsimulang mahubog ang aking kaalaman at pagkatao. Jose, marunong ka na ba o nakakaunawa ka na ba ng wikang Espanyol? Kaunti lang po alam po, maestro. Paano naman pagdating sa Latin? Ganun din po, maestro. Kaunti lang din po alam po. Ay, Jose, bukod sa pagkalit mo ng bata, mukhang may din ang iyong alam. Sa binyan ko naranasan ang mga bagay na hindi ko naranasan sa aming sariling tahanan. Isa na rito ang mahigpit na disiplina sa paaralan at ang mataas na pamantayan sa pag-aaral. Minsan, may mga kaklase akong nang asar o nagbibiro sa akin dahil sa aking itsura at pagiging tahimik. Hoy, Jose! Alam mo, ayos ng tawagin bangus. Kaysa naman sa iyo na mukhang tiyonggo. Maitim ka lang ha, wala ka pang gaano alam. No? Gusto mo ba ng gulo? Sige na, gulo! Hoy! Ano ang nangyari rito? Bakit kaya nakagulo? Siyempre ko, lapasin muna maestro. Jose! Lumagay ka sa akin. Kahit minsan ay pinagtatawanan o natutukso,
Hindi ito naging hadlang upang magsumikap ako. Pinatunayan ko ang aking galing sa akademya at sa huli, ako ang nanguna sa aming klase sa binyan. Sa murang edad, natutunan kong harapin ang hamon ng buhay sa pamamagitan ng tiyaga at determinasyon. On February 17, 1872, Fathers Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora were executed by Garrote at Bagong Bayan. They were accused of treason and sedition after the Cavite Mutiny, but the charges were false. Their death shocked the nation and would inspire generations of Filipinos, including young Jose Rizal. Wala akong kasalanan. Pinapatawad ko ang lahat sa inyo. Naway makita ninyo ang liwanag ng katarungan sa mundong ito. Ang ating pananampalataya ay matibay. Hindi tayo natatakot sa kamatayan sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Kahit patayin niyo pa kami, ngunit ang katotohanan ay mananatili. Sila ay mga taksil at ere ng simbahan. Dalhin sila sa garrote. News of their death reached young Jose Rizal, who did not witness the execution personally. It was his older brother Pasiano who explained to him and the family what had happened. Napakalupit na nangyari sa tatlong paring martir. Sa murang edad ko, hindi ko maintindihan ang lahat. Pero kitang-kita ko ang lungkot at galit sa mukha ni Kuya Pasiano. Alam kong ang kanilang kamatayan ay mali at hindi makatarungan. Ang tapang at pananampalataya nila sa Diyos ay naging inspirasyon sa akin. Balang araw, gagawin kong lahat upang isulong ang katarungan at kalayaan para sa ating bayan. Jose Alberto Rialonda was known not just as one of Rizal's three influential maternal uncles, but also for the scandal of 1871 to 1872 that would eventually lead to the imprisonment of Rizal's mother, Teodora Alonso. Returning home from Europe, he expected the comfort of family after months away. Instead, he walked into a scene that would test his reputation and his heart. A betrayal by his own wife, Teodora Formosa, right under his roof. Simbaransa! Lumayas ka dito! At ikaw, Teodora! Nagkataon sa lahat ganyan pinasukli mo sa akin? Mula akong ibang hinangat, hindi ba akong ibubuti ang asawa sa iyo? Pero pagtataksin mo, binalik mo sa akin! Kaya kabron! Lumayas ka dito! Gusto ko kailan mo ako magpaliwanag sa iyo. The room falls silent except for the sound of Teodora's sobs. Jose Alberto storms out, his anger and heartbreak burning hotter than ever. The betrayal is not only personal, it threatens the family's honor, something Tio Jose Alberto had always fiercely defended. The shadow of scandal, one he was all too familiar with, seems ready to return, haunting the walls of the home he once thought safe. Oh, Alberto! Halika, pumasok ka muna at ipaghahanda kita ng mainit na kape. Ito ang mainit na kape. Ano ang dahilan at nakapunta ka rito? Nalaman pa sa ibang lalaki na aking asawa. Ngayon, pinaplano ko ng pagkikipaghiwalay sa kanila. Ano? Hindi maaari yan. Isipin mo ang sasabihin ng ibang tao. Ayoko maging usap-usapan tayo sa buong bayan. Wag mo hayaan na masira ang dangal na iniwan sa atin ng ating mga ninuno. Dahil kadugo kita at nakikinggan ko ang iyong tayo, mas mabuti na magparaya. In a small, tidy kitchen in June 1872, tensions are high. Doña Teodora tries to keep the peace in her family, but trouble is about to come. Ito ang mainit na sabaw, igutin mo muna habang mainit-init ka. Totoo ba ang mali-balita na naririnig ko tungkol sa nangyari? Ito? Ano ba sinisisigaw mo? At halos marinig ka na ng ating kapitbahay. Bala ko ba akong patayin? Ilagyan mo ng lason ng sabaw na pinaigaw mo sa akin. Walang lason ng sabaw na yan. Huwag ka akong magsinungaling.
Nang uminom ako ng kaunti, sumakit ang aking tiyan. Balak mo akong patayin! Ano ba binibintang mo? Walang lason ang sabaw na yan. Sinungaling! Tama na, huminahon ka muna. Huwag kang magkaila! Chidora Formoso leaves quickly, slamming the door behind her. Doña Chidora is left shaken, realizing this false accusation may grow into a much bigger problem. Chidora Formoso later conspired with the local Guardia Civil to accuse both Jose Alberto and Chidora Alonso of trying to poison her. This event resulted in Rizal's mother being forced to walk 50 kilometers to prison, a trauma that deeply fueled Rizal's lifelong resentment of Spanish colonial injustice. Buenos dias! Nariyan ba si Doña Chidora? Narito, ano ba yung may paglilingkod ko sa'yo? Sumama ka sa amin. Ikaw ay aming dinadakip dahil sa bintang na pagtatangkang na suli ng asawa ng iyong kapatid. Wala akong kinalaman riyan. Ano ba ang pinagsasabi niyo? Soy inosente. Bitawan ninyo ako. Wala akong kinalaman sa mga paratang ninyo. Huwag ka nang lumaban pa! Sumama ka lang na may nakaw sa amin! Wala akong kinalaman sa mga pinagsasabi niyo. Sumama ka na lang! Bitawan niyo ako. Walang awa nilang kinaladkad ang aking inapalabas ng aming tahanan. Kasama ang mga gwardiya sibil, sa pilitan nilang pinaglakad ng aking kawawang ina mula Calamba hanggang Santa Cruz. Labis na kalupitan ang dinanas niya sa mahabang paglalakad na iyon, at hindi makatarungang ipiniit sa karsel ng lalawigan ng higit sa 2 taon. Noong ika-10 araw ng Hunyo 1872, sinamahan ako ng aking kuya na si Pasiano patungong Maynila para sa aking pagsusulit sa pagpasok sa Ateneo Municipal de Manila. Nagparehistro ako bilang Jose Rizal at hindi Mercado upang maiwasan ng anumang hinala dahil sa kaugnayan ni Pasiano sa mga reformista. Umaasa kaming makapasok ako at makapagsimula sa aking pag-aaral. Hindi ka namin maaaring tanggapin dito. Una sa lahat, huli ka na sa itinakdang mga araw ng rehistrasyon. Pangalawa, mukha kang bansot at masyadong sakitin para sa iyong edad. Paumanin po, Padre Fernando. Ngunit, naniniwala po ako na magiging mahusay na estudyante itong si Jose. Naniniwala po ako na magdadala siya ng magandang reputasyon sa parang ito. Kaya naman, nararapat lamang po na tanggapin natin siya rito. Muchas gracias, Manuel Ceres Burgos. Dahil sa iyong tulong, nabigyan ako ng pagkakataong makapasok at makapag-aral sa Ateneo Municipal. Sa kabila ng aking pagiging huli sa rehistrasyon at sa aking pagiging payat. Walang anuman, Rizal. Sana'y pagbutihin ng pag-aaral mo rito. Hindi naging madali ang aking unang taon sa Ateneo. Pinaghirapan ko ang aking pag-aaral at nagsikap na umunlad sa aking mga grado upang maipakita ang aking kakayahan at determinasyon. Kumusta na ba kayo, Ina? Labis na akong nangyayari sa iyo. Mula nang iniiwan sa amin. Ayos naman ako dito, anak. Huwag kang masyadong mag-alala. Mabuti naman ang aking kalagayan dito. Kamusta na yung pag-aaral sa Maynila? Mabuti naman po, Ina. Napapanatili ko na mataas ang aking edukasyon. Patuloy ko pong pagsisikapan ng aking pag-aaral upang maging karangalan at pinagkakatagumpay. Mabuti iyan, anak. Ang iyong sipag at tagumpay ay malaking ginhawa sa aking puso. During Rizal's studies in Manila, he returned home during his first summer break to visit his imprisoned mother. Though the reunion was brief and behind prison walls, the meeting strengthened Rizal's resolve to study hard and uphold justice. Iyo, anak, ang tagal nating hindi nagkita. Sobrang nangungulila ako sa iyo. Ako rin daw, Ina. Masaya ako makita kayong muli kahit na sandali lamang. Huwag kayong mag-alala. Gagawa ako ng paraan upang mabilis ang iyong paglaya. Rizal continued to excel in his studies, earning medals and consistently maintaining top honors, a source of pride for his family and a testament to his dedication.
Jose, tunay ngang kahanga-hanga ang iyong talento sa pagsulat ng mga tula. Ipagpatuloy mo lang ang iyong paglikha. Nakasisiguro akong meron kang napakagandang kinabukasan sa larangan ng literatura. Muchas gracias, Padre Sanchez. Taong 1876. Isang gabi noong ako'y nagbabakasyon sa Calamba habang ako'y bata pa. Naglalakad ako sa kalsada nang di ko namalayan ng isang opisyal ng Guardia Civil. At hindi ako nakapagbigay ng tamang pagbati. Sa hindi inaasahang galit niya, hinampas ng opisyal ang kanyang espada at ako'y tumamo ng galos sa likod. Nasaktan at ilang linggo ako bago gumaling. Iniulat ko ang insidente sa Kapitan General, ngunit wala akong natanggap na hustisya. Isang matinding paalaala kung gaano kabigat ang pang-aabuso sa ilalim ng pamahalaang Espanyol at kung paano minsan ang isang inosenteng pagkukulang ay nagiging dahilan ng kalupitan. At 16, Rizal experienced the stirrings of first love. He met Segunda Solis Katigbak, a young girl from Lipa, Batangas, who was a friend of his sister, Olympia, at La Concordia College. While visiting his grandmother in Trozo, Manila, Rizal traveled with his friend Mariano Katigbak. There, he first saw Segunda and was immediately captivated by her gentle beauty. Guests, aware of his talent in painting, encouraged him to sketch a portrait of her. Although hesitant and blushing whenever she looked at him, Rizal obliged. Segunda became Rizal's first love. Though the romance was short-lived, she was already engaged to a man from Lipa named Manuel Luz. And so, their young affection remained a sweet memory. Ika-23 ng Marso, 1877. Sa wakas natapos ko ang aking bachiller ng sining sa Ateneo. Nakamit ko ang pinakamataas na parangal, ngunit ang aking puso ay may munting lihim na alaala ng unang pag-ibig. Matapos kong tapusin ang aking pag-aaral sa Ateneo, naramdaman kong kailangan kong bumalik sa aking bayan sa Calamba. Ngunit bago ako tuluyang umalis, inalala ko ang isang dalaga na unang bumihag sa aking puso. Ang kanyang alaala ay dadalhin ko habang ako'y naglalakbay. At ang huling sandali naming magkasama ay mananatiling nakabaon sa aking alaala. The afternoon was come as Jose saw Segunda for what might be the last time. They did not speak immediately, but the unspoken feelings between them weighed heavily on their hearts. Kamusta, Jose? Ang lungkot sa iyong mga mata ay hindi ko maiwasang mapansin. Gusto ko sana magpapaalam sa iyo ng maayos. Nung uwi na ako ng Calamba, hindi ko alam kung muli tayo. Ako rin ay marahil hindi na muling makikita pa sa iyo. Aalis na ako ng Lipa, gaya ng plano ng aking Panginoon. Naiintindihan ko. Marahil ay meron talagang pagkakaibalay tayo. Paalam sa iyo. Paalam, Jose. Alalahanin mo ako sa iyong paglaw. Sa huling sandali na nakita ko siya, dumaan ang kanyang karwaheng pauwi sa Lipa at pinili kong huwag guminto. Ang puso ko ay nabigo, ngunit pinili kong igalang ang kanyang kapalaran. Mula noon, naghiwalay ang aming landas at ang alaala ng kanyang mga ngiti at tinig ay nananatiling nakabaon sa aking puso. At sa kabila ng lungkot, natutunan kong tanggapin ang hindi matutupad na pag-ibig ng kabataan. Jose, ano ba talagang iniisip mo? Napakarami mo na nalalaman at baka dahil dyan ay kayo makahama. Francisco, pigilan mo ang anak mo? Ano ba talaga ang balak niya? Kaya natin siyang matuto at magpasya para sa sarili niya. Kung iyon ang kanyang nangat, dapat bigyan natin siya ng pagkakataon. Ina, suportahan natin si Jose. Sa ganitong paraan, mas mauunawaan niya ang sitwasyon ng ating bansa at ang kahalagaan niya ng edukasyon sa mga harap. Doña Chodora started crying, her heart heavy with fear for Rizal's safety, imagining the dangers he might be facing far from home.
Huwag po kayong masyadong mag-alala. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Paalam na po ako kay Jason. He respectfully kissed his parents' hands, and both his father and mother embraced him tightly. Lumipas ang isang buwan matapos kong makapagtapos sa Ateneo. Pinili kong pansabantalang kunin ang kursong Pilosopiya at Literatura sa Universidad ng Santo Tomas. Bago ko ipagpatuloy ang medisina, gaya ng payo ng aking guro at kaibigan. Sa panahong iyon, nakilala ko si Leonor Rivera, ang anak ng aking tiyuhin na si Don Antonio Rivera, na naging mahalagang bahagi ng aking buhay. Bagamat kami hindi nagkaklase, nagkaroon kami ng pagkakaibigan at unti-unting pag-usbong ng damdamin sa pamamagitan ng liham at pag-uusap sa bahay ng aming pamilya. Leonor, time-time kong hinihiling kay Bathala na sana'y manatili ang ating tinig na damdamin. Hindi ko na kayang itago ang aking nararamdaman. Gusto ko iparating sa iyo lahat ng nilalamanan mo sa akin. Pangako, iingatan mo ako sa pagkat sa mga anak. Jose, natakot ako. Alam mo naman, hindi pabor ang aking ina sa ating pagmamahalan. Kung may makaalam, baka hindi rin tayo mabigyan ng pagkakataon. He gently reached for Leonor's hand, holding it with care, aware of the delicate situation between them. Huwag kang mag-alala, Leonor. Sa ngayon, pananatiliin natin higit ang ating mararamdaman. Sa mga sulat at mga sandaling magkasama, maipapahayag natin yung ating pagmamahalan na hindi na nalalaman ng iba. Leonor's cheeks flushed as she smiled shyly, her heart both anxious and delighted. Bawat sandali na kasama ko si Leonor ay puno ng saya at kulay. Sa bawat titig at ngiti namin, ramdam namin ang pagmamahalan na unti-unting lumalalim sa aming mga puso. Ngunit alam naming dapat itong manatiling lihim at ito'y mananatiling alaala na hindi malilimutan. Mas makabubuti kung itutuloy ko ang aking pag-aaral sa ibang bansa. Dito sa Universidad ng Santo Tomas, ramdam ko ang limitasyon ng aking edukasyon at ang mga hadlang sa aking pag-unlad. Sa ibang bansa, magkakaroon ako ng pantay na pagkakataon at mas makakamit ko ang pangarap kong maging doktor at maglingkod sa ating bayan. Before leaving, Rizal wrote letters to his family and close friends, explaining the reasons for his journey and asking for their understanding. Pasiano, always his companion and protector, received one of these letters, filled with gratitude and reassurance for his brother's bold decision. Mahal kong kapatid, ipinababatid ko ang aking taus-pusong pasasalamat sa iyong pag-unawa at suporta sa aking desisyon na lumisan. Iilan lamang ang aking pinagsabihan tungkol sa planong ito. Sina Ate Saturnina, Lucia, Tia Antonio, at ilang kaibigang pinagkakatiwalaan. At ang mahal kong si Leonor. Kung maaari, iparating mo sa ating mga magulang ang aking paghingi ng paumanhin. Hindi ko sinasadyang umalis ng biglaan. Subalit ito'y isang hakbang na kailangan kong tahakin. Sa Europa, nais kong palawakin ang aking kaalaman sa medisina, kultura at pamumuhay ng ibang bansa. Ang lahat ng ito ay paghahanda upang balang araw ay makatulong sa ating bayan. Buong pagmamahal, Pepe. Rizal boarded the ship Salvadora, quietly observing the receding shores and exchanging polite greetings with fellow passengers. Every moment of the voyage became an opportunity for reflection and learning. Sa ikatatlong araw ng Mayo, 1882, nakasakay ako sa barkong Salvadora, handa na para sa bagong yugto ng aking buhay. Ito ang simula ng aking paglalakbay patungo sa kanluran, isang mundo ng bagong kaalaman at pagkakataon. Purpet ilege a expand. Ba ang pakiramdam ko malaya at malam. Noong una, hindi ko nagustuhan ang Barcelona. Ngunit habang tumatagal, ramdam ko ang kalayaan at ang sarili. Rizal explores the streets of Barcelona, soaking in the new environment. The city is unfamiliar, but he finds small joys in reading,
and observing daily life. Ang mga araw ko sa Barcelona ay puno ng pagbabasa, pagmumuni-muni at pagsusulat. Kahit malayo sa pamilya, natutunan kong pahalagahan ang bawat sandali ng kalayaan. Later that year, Rizal moved to Madrid. The bustling streets and grand architecture welcome him, unaware that the decisions he makes here will shape not only his own destiny, but the future of his beloved Philippines. Sa Madrid, sumali ako sa Sirkulo Hispano-Filipino, samahan ng mga Pilipinong estudyante at liberal na Espanyol. Layunin namin dito ang ipahayag ang karanasan at paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang Espanyol. Kabilang sa kilalang Pilipinong kaalyado ang ilan sa mga liberalista tulad nina Marcelo H. del Pilar, Juan Luna at Graciano Lopez Haina. Kasabay ng aktibidad sa samahan, nag-enroll ako sa Universidad Central de Madrid. Dito pinagyayaman ko ang aking kaalaman sa politika, lipunan at agham. Handang ihanda ang sarili sa paglilingkod sa bayan. Rizal stands in front of the university, clutching his papers and bag. He surveys his surroundings thoughtfully, lost in reflection. Sinunod ko ang payo ni Kuya Pasiano. Itutuloy ko ang aking pag-aaral sa Universidad Central de Madrid. Pinili kong kumuha ng 2 kurso, medisina at filosofiya at pagsulat. Rizal strolls through the city streets, wandering past bustling markets, grand museums, and art galleries. He pauses occasionally to admire paintings and sculptures, letting the sights and sounds of the city inspire him. Ang lungkot at pangungulila sa pamilya at kay Leonor ay nilabanan ko sa pamamagitan ng paglalakad at pagbabasa. Bawat pahina ng libro at bawat tanawin sa museo ay naging aliw sa akin kahit panandalian lamang. Sumabi ako sa lohiya ng Masoneria na tinawag na Acacia sa Madrid. Kabilang sa samahang ito ang ilang kilalang liberal na Espanyol at Pilipino. Tinanggap nila ako sa pangalang Dimasalang bilang bahagi ng ritual ng Masoneria. The terrace is bathed in soft evening light. Members of the Lodge of Acacia gather around a table, discussing ideals of liberty, equality, and reform in a solemn but inspiring atmosphere. Hindi maikakaila ang lungkot na nadarama ko sa pangungulila sa aking tinubuang lupa. Ngunit sa tuwing nakikita ko si Consuelo, unti-unti itong napapalitan ng aliw at kasiyahan. Consuelo, preparado un poquito poema para. Espero que puedas sentir el significado de cada palabra. Muchas gracias, Jose. Sa aking isipan, inakala kong ang aming mga sulyap at katahimikan ay hahantong sa mas malalim na damdamin. Ngunit hindi iyon nagkatotoo. May 2 dahilan. Una, ang puso ko'y patuloy na bumabalik kay Leonor Rivera. Ikalawa, batid kong ang aking kaibigang si Eduardo Lete ay may lihim na pagtingin kay Consuelo. Kaya't pinili kong manatiling maingat at umatras. Noong ika-21 ng Hunyo taong 1884, nang aking makamit ang bunga ng aking pagsisikap, natapos ko ang aking pag-aaral sa Madrid at nakamit ang lisensya sa medisina. Napuno ng galak at pag-asa ang aking dibdib, sapagkat isa na akong ganap na manggagamot. Pangarap na matagal na itinanim sa akin ni Kuya Pasiano. Rizal stands on a small platform. He quietly receives his diploma, examining it with a mixture of pride, relief, and contemplation. Ilang buwan ang lumipas matapos ang aking pagtatapos, hindi pa rin natigil ang aking pagnanais na matuto. Kaya't napagpasyahan kong ipagpatuloy ang paglalakbay sa iba't ibang panig ng Europa, dala ang kaalaman, pag-asa, at hangaring paglingkuran ng bayan.
Pagdating ko sa Berlin, sinimulan ko ang pakikipag-ugnayan kay Ginoong Ferdinand Blumentritt, isang scholar at kaibigan na lubos kong nirerespeto. Rizal writes about his interest in language, culture in the Philippines, and seeks scholarly friendship and guidance. Pagkatapos ng ilang taon ng pag-aaral at obserbasyon sa Berlin, natapos ko ang aking unang nobela, Noli Me Tangere. Sa malamig na silid, patuloy akong nagsusulat. Pinipilit mailahad ang kalagayan ng ating bayan at ang kahalagahan ng edukasyon at katarungan. Rizal sits at a small wooden desk in a dimly lit room. Frost clings to the window panes, yet his hand moves steadily across the paper as he writes, focused on bringing Noli Me Tangere to life. Rizal, ikaw ba yan? Ano nangyari sa'yo? Oo, Viola. Mahirap talaga itong mga nakaraang buwan. Halos wala akong perang pang-imprintan. Pero sa tulong mo, ay nagawa natin mailimbag ang Noli Me Tangere. Despite extreme financial difficulties, Rizal had to remove certain parts of his novel to save on printing costs. One of the parts he removed was known as the Elias and Salome section, which was not included in the first edition of the novel. Nakahanap tayo ng palibagan sa Berlin. Sa tulong ng pautang mo ng 300 piso, ay nakapag-imprenta tayo ng 2,000 kopya. Mabutit nakahanap ka ng murang palimbagan, Rizal. Sa ganitong paraan, naiwasan nating gumastos ng sobra. Araw-araw kong iniisip at pinapahalagahan ang Noli Me Tangere matapos mailimbag. Noong Marso 1887, lumabas ito sa Berlin at agad kong ibinahagi sa mga kaibigan. Isinulat ko ang nobela upang buksan ang isip ng mga Pilipino sa kalagayan ng ating lipunan at bansa. Ito ang mensahe ng aking mga salita para sa Pilipinas. Viola, ito na ang manuscript. Maraming salamat sa tulong. Sana balang araw ay mabalik ko rin ang kabutihang ginawa mo. Salamat, Rizal. Mahal kong ama, humihingi ako ng tawad dahil umalis ako ng biglaan para mag-aaral sa Madrid. Gusto ko lang makakuha ng kaalaman para makatulong sa paglaya ng ating bansa. Sa 15 ng Hulyo, maghahanda na po ako para umuwi. Sa Agosto ngayong taon, makikita na kita ulit. Mga pagmamahal, Jose. On July 3, 1887, Rizal traveled back to the Philippines. This time, he chose a cheaper ship, the same one he took when he left for Europe. After a pleasant sea voyage, he arrived in Manila on August 5 of that year. There, he stayed a short while before leaving for Calamba because he knew his family was eager to see him. Ama, ina, gusto mo sana sabihin ko sa kong tayo si Leonora. Hindi pwede! Alam mo may alalahanin ang pamilya niya tungkol sa pagbisita mo? Bilang ng ama, hindi ako papayag. Gusto mo bang mawala ka dito sa mundo? Hindi pwede! Kung yun ko gusto mo sa susunod. Matapos kong may tayo ang aking klinika, nagpatuloy ako sa pagsusulat ng aking pangalawang nobela, ang El Filibusterismo, na sinimulan ko na noong nasa Europa pa ako. Pero hindi maikakaila na maraming kritiko ang Noli Me Tangere. Kasama na rito ang 8 sanaysay na isinulat ni Padre Jose Rodriguez. Nagagalit ang ilan sa mga praile dahil nilabas na ang totoo sa mga nangyayari sa Pilipinas. Pero tinangkilik naman ito ng ilan sa aking mga malalapit na kaibigan. A few days after returning from Europe, he was summoned by Governor General Terrero to discuss Noli Me Tangere and its content. Magandang araw, Rizal. Marami ng balita tungkol sa iyong aklat. At alam mo, natiyak na mainit ang tingin sa iyo ng iba. Nais ko lang malaman mismo sa iyo kung ano ang layunin ng iyong isinulat. Pero wala akong nakita masama sa mga akda kong inilathala. Para sa akin naman, wala ring masama sa iyong isinulat. Nais ko lang na malinaw ang lahat at may paliwanag mo
ang iyong panig sa akusasyon. Siguraduhin mo lang na manatiling maingat sa pagtanggap ng mga puna. Maraming salamat po, Ginoon. Pangalawang beses na akong aalis ng bansa. Hindi ko kayang makita ang pagdurusa ng aking pamilya at mga mahal ko sa buhay dahil sa aking mga isinulat. Alam ko rin na mas makakatulong ako na palakasin ang damdaming makabayan ng mga Pilipino kung magpapatuloy ako sa pagsusulat sa ibang bansa. Sumakay ako sa barkong oceanic at nakarating sa Japan. Sa mga araw kong nananatili doon, natutunan ko ang wikang Ingles sa tulong ng liham na ibinigay sa akin ni Juan Perez Caballero. As Rizal was walking out toward the legation's door, he stopped when he saw a very beautiful young woman. Tinanong ko ang mga tauhan ng legasyon para malaman ko ang patungkol sa isang babae na nakakuha ng aking atensyon. The next day, Rizal waited for Seiko Usui to pass by again, and he was not disappointed. Usui-san walked past him, and he quietly removed his hat to introduce himself. This is Rizal, the doctor from Manila. The one who is being invited to stay here at the legation. I'll leave the photo here. Konnichiwa. It's nice to meet you. I speak English. That's good then. I still have to study things about Japan. I'm lucky I already know 2 languages I know. It's different. And can you please help me more about language in Japan? As you wish it. Mula noon, naging maganda ang relasyon namin ni Osei-san. Siya ang naging kabay ko, guro at tagapagsalin. Lahat ng hinahanap ko sa isang babae ay nakita ko na sa kanya. On April 13, 1888, Rizal left Japan. He decided to continue his journey to the United States. Even though he knew this would hurt his beloved Usei-san, he had to press on with his trip and mission to free the Philippines. Noong Mayo 25, taong 1888, pumunta ako sa London para mas mapalawak pa ang aking kaalaman sa wikang Ingles. Sandali akong nanirahan sa bahay ni Antonio. Soon after, Rizal found another place to live near the British Museum. This was the home of the Beckett family. Noong ako'y naninirahan sa bahay ng mga Beckett, hindi ko maitago ang aking lihim na pagtingin sa bunsong anak ni Ginoong Charles, si Gertrude. Naging malapit kami at madalas ko siyang tinatawag na Getty. Lubos ko naman siyang iginagalang at alam ko ang damdamin niya sa akin. I made Thank you, Getty. Alam kong hindi tayo pwede, Getty. Kailangan kong tapusin ito dahil may misyon akong dapat gampanan sa hinaharap. Noong 19 ng Marso 1889, mahirap man, pero nagpaalam na ako ng tuluyan sa pamilyang Beckett. Lumabas ako ng kanilang bakuran at naglakad palayon. Dumating ako sa Paris noong Marso 1889. Nahihirapan akong makahanap ng tahanan dahil sa darating na World's Fair. Dahil dito tumaas ang halaga ng pamumuhay at pag-uupa. The rent seems to be expensive. Can we lessen the price? That's not possible. It's already the cheapest price that we get. It's okay. Thank you. Okay. Rizal spent most of his time at the National Library of Paris, continuing his research and adding annotations to Morga's book Sucesos. Taong 1890, nailathala na ang aking edisyon ng Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga na may mga sarili kong tala. So nakuha ang inyong ipinaling baba. Lubos akong nagagala. Sa wakas, nalimbag na rin. Matapos manirahan sa Paris, pumunta ako sa Brussels sa Belgium. Doon ako naging abala sa pagsusulat ng El Filibusterismo
at mga artikulo para sa La Solidaridad. Pagkatapos ay pumunta ako sa Ghent, isang lungsod universidad din sa Belgium. Mas mura ang pamumuhay doon kaysa Brussels. Pati na rin ang halaga ng pagpapalimbag ng mga aklat. Agad akong naghanap ng murang imprintahan. Naging desperado ako dahil ubos na ang aking pera. Nagawa ko pang magsangla ng aking mga alahas para may maibigay para sa paunang bayad. Nalaman ng aking matalik na kaibigan na si Valentin Ventura ang aking problema at siya ang tumulong para matapos ang paglalathala ng El Filibusterismo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may problema ka, Rizal? Nahihiya ako sa'yo, kaya hindi ko sinabi. Huwag kang mahiya. Ako na bahala. Kaya ko yung bayaran. Noong 18 ng Setyembre, taong 1871, natapos na ang paglalathala ng aking aklat. Upon his return to Manila, Rizal saw fit to call a meeting to form an organization called La Liga Filipina. Sa panimula, gusto ko sana magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo sa pagtitipong ito. Subalit, maaari mo ba naming malaman ang tiyang layunin ng pagpupulong na ito? Hangad ko sana kayo ng isang sa bahang may sapat na kayahang makapagpanindigan sa pamahalaan ng Kastila. Ngunit hanggang saan ang ating katiyakan na tayo ay magtatagumpay? Batid natin lahat ang lawak ng kapangyarihan ng ating mga katugaling. Iyan po ang dahilan kung bakit tayo naririto. Upang masusing balikasin ang mga hakbang na ating sasagawa. Kasangayon ako sa inyong mga adhikain kasi marapat lamang ipagpatuloy mo ang pagpapahayag ng inyong mga plano. Ngayon, tayo na po ang magdala ng mga pamumuno sa ating sa. Rizal received a letter from Governor General Dispuhol, which prompted him to go to the official immediately. Magandang araw po. Meron po kayong dito. Magandang umaga, Ginoo. Natanggap ko po ang inyong paanyayang gusto niyo ako makausap ang sarili. Tunay iyan din. Pinadalhan kita ng liham dahil nais kong mabatid kung may balak kang bumalik sa Hong Kong. Maaari ko bang malaman ang dahilan ng inyong pagtatanong? Rizal, aming natuklasan ang mga sipi ng Pobres Frailes sa ilalim ng una ng iyong kapatid na si Lucia. Ang mga sulating ito ay isang pangungutya laban sa mga paring Dominiko. Wala akong kinalaman sa mga bagay na yan. Masusing siniyasat ng mga iskipar ang aming pagkain ng kami dumaan sa Manila. Wala kami kinalaman sa mga dokumentong yan. Huwag mo na itanggi ang katotohanan. Tahimik! Ikaw ay babantayan ng aking pamangkin na si Ramon patungong Fort Santiago. Lapin siya! In Dapitan, Rizal met a very beautiful lady who gave him wonderful memories. She was a beautiful Irish woman from Hong Kong. Greetings to you, Rizal. I am Josephine, and I am here for my father consultation. Greetings. You don't have to worry. Please come in. It did not take long for Rizal and Josephine to fall in love with each other. Their time together was pleasant. They wished to get married, but the priest did not allow it because it was necessary to consult the Bishop of Cebu for permission. When Josephine's father learned of this, he was deeply enraged by the thought of losing her. Hindi ako magbibigay ng hintulot na ikasal kayo ng Rizal. Ngunit Ama, tunay ang aking pag-ibig para kay Jose. Sa harap na may kapal, tayo ang napatya. Jose, tinatanggap kita ng buong puso at ninanais kong makapiling ka habang buhay. Mahal kita, aking Josephine.
Rizal and Josephine lived together as husband and wife in Dapitan in 1896, and they were expecting a child. Unfortunately, Josephine suffered a miscarriage due to a heavy-handed joke by Rizal. Rizal! Josephine, breathe. One more. Push! Push harder! A little bit! That's it! It's a baby boy. Paalam, anak. Hanggang sa muling pagkikita. With Rizal's medical guidance, Josephine brought their son into the world, but the joy was fleeting. Born too soon, the infant drew his last breath only hours later. Nais ko pong ipakonsulta ang aking kasama na may karamdaman sa mga mata. Tila hindi lamang iyan ang tunay na pakay ng iyong pagbisita sa akin, Dr. Valenzuela. Tunay ngang matalas ang iyong pakiramdam, Jose. Nais ipabati ni Andres na handa na ang katipunan sa pag-aalsa laban sa pamahalaan. At kami ay handang nakasuporta sa inyong mga misi. Hindi kaya masyadong pang maaga para sa gayong marahas na hakbang? Batid nating hindi pa handa ang ating bansa para sa malaking pananabutang ito. Kapos tayo sa sandata at kagamitang pagdigma. Ngunit nakabalangkas na ang planong ito. Ito lang ang tanging paraan upang kayo ay makalaya sa pagkakapiin. Gayunpaman, hindi ko maaring bawiin ang aking binatawang salita. Nangako akong hindi tatalikod sa aking panunumpa. Bukod dito, binigyan ako ng tulad ni Nera Blanco. Magtungo sa Cuba bilang manggagamot ng upo upang mapag-aralan ang praktikal na aspekto ng digmaan. Rizal needed to hurry so as not to be caught by the revolution at that time, as the situation was very precarious. However, he was too late. The ship bound for Spain had already departed. But after a few months, he was able to board the ship Isla de Panay to proceed to Spain, where he had the opportunity to speak with Don Pedro. Jose, nais ko sanang hilingin na manatili ka na lamang dito sa Singapore. Hindi ako mapalagay sa mga liham na iyong natatanggap. At tinutukoy mo ba ang mga liham mula kay General Blanco? Naniniwala akong magiging maayos ang lahat sa aking paglalakbay. Ngunit Jose, tila labis ang tiwala sa gobernador. Dapat mong mabatid na hindi siya karampas-dapas pagkasiwalaan. Manalig na lamang tayo, Pedro. Naniniwala akong magiging maayos ang kahinatnan ng lahat. Dahilan ng iyong pasisisigaw. Si Uzi po! Ibinalita kong dinakip siya habang lumla ng barkong Isla de Panay. Diyos ko, ang anak ko. Marapat lamang gumawa tayo ng paraan upang matulungan si Rizal sa kanyang kinalagyan. At sa anong paraan po natin ito gagawin? Paghain tayo ng petisyon sa punong maestrado upang pakinggan ang ating panig. Naririto tayo upang litisin si Jose Rizal sa mga kasong pag-aalsa, sedisyon at pagtatatag ng iligal na samahan. Batay sa aming pagsisiyasat, mayroong dalawang matibay na ebidensya laban kay Dr. Jose Rizal. Ang mga pahayag ng mga taong nakasalamuha mo at ang mga dokumentong iyong isinulat tulad ng mga nobela at tula. Ginagawa lamang ni Rizal ang kanyang tungkulin para sa bayan. Wala akong nakikitang pagkakasala sa kanyang mga kilos. Walang anumang mali sa aking mga sinulat. Hindi makatarungan ang paratang na ito at tinitiyak kong malinis ang aking pangalan. Tumahimik ang lahat! Ang hukumang ito ay nagpapasyang si Dr. Jose Rizal ay napatunayang nagkasala. Kung gayon, tapos na ang usaping ito. Si Dr. Jose Rizal ay hinahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa Bagong Bayan sa ganap ng ika-7 ng umaga, ika-30 ng Disyembre.
Rizal's mother pleaded with Governor Polavieja to postpone Rizal's execution, but the governor ignored her. He neither responded to nor listened to her supplication. On December 29, 1896, Rizal was brought to his temporary quarters while he awaited the day of their judgment upon him. Nararapat nating hanapan ng paraan ang pagligtas kay Dr. Jose Rizal. Pagpupugay at mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Yo'y tumahimik! Tumahimik kayong lahat! Walang sinuman ang magsasalita sa inyo dito. Masyadong mahigpit ang pagbabantay ng mga Kastila kay Pepe. Hindi ganun kadaling mangyari ang mga gusto nyo. Handa kaming ialay ang aming buhay para mailigtas lamang si Dr. Jose Rizal. Hanggang kamatayan! Hanggang kamatayan! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Tama na! Ako rin, gusto ko siyang mailigtas. Ang minamahal kong kapatid. Datapwat, masisigurado ko sa inyo na kahit kailan, hindi gugustuhin ni Pepe na dumanak ang dugo ng dahil sa kanya. Wala na! Huwag na tayong gumawa pa ng ikakapahamak pa natin. Diyos na lamang ang bahala sa kanya. Diyos na lamang bahala kay Rizal. Mahal kong kapatid, 4 na taon at kalahati na ang lumipas mula nang huli tayong magkita o magkausap at maaaring hindi na tayo muling magkita kailanman. Ngayon na ako'y haharap sa kamatayan. Nabigat sa aking damdamin na maiiwan kang mag-isa upang pasanin ang lahat ng responsibilidad para sa ating mga kaanak at matatandang magulang. Naaalala ko ang laki ng iyong sakripisyo upang magkaroon ako ng magandang karera at hindi ko naman sinayang ang aking panahon. Nagmamahal, Jose. Kapag ako ay namatay, naas kukunin niyo agad ang aking bagay sapagkat baka kung saan lang nila ito itapon. At nais ko rin na ilibing niyo ito sa lupa. Lagyan ng bato, ilagay ang aking pangalan, araw ng panganakan at araw ng aking kamatayan. At hinihiling ko rin na lagyan niyo ito ng tapos. Ito ay regalo ng mga tabiel sa akin. Ipapakiusap ko sa mga opisyal padala ito sa inyo pagkatapos ng aking kamatayan. There's something inside. Kumusta na kayo si Simon? Maaari mo bang tukurin na takbo na lahat ng bagay? May kapangyarihan ka pang ibalik ang aking buhay. Bakit ka nandito? Kailangan natin pukawin ang liwanag ng kalayaan. Dapat nang mabawasan ang daan-daang taon ng pagkahari at pang-aapi ng pamahalaang Kastila. Personal lang ang mag-ihinti pa mo. Hindi ka maaari magtagumpay. Kung gayon, baguhin mo ang aking pananaw. Ipakita mo sa akin na ang mahalaga ay ang bayan, hindi si Maria Clara at hindi ang paghihiganti. Wagas mo ko pinatay sa pagkalason. Di ko gusto ang pagpatay mo sa akin. Pinaslang mo ako sapagkat inakala mong wala ng pag-asa. Sapagkat iyon, di nang iyong nadarama. Ngunit may pag-asa pa. Mayroon pang pagkakataon upang baguhin ang lahat. Magsulat ka. Paano kung wala na akong masulat? Paano kung wala na akong masabi? Paano kung wala na natira? Sinira na ng napitan? Paano kung tuluyan ng sinira ng kulungan? Paano kung sabay mo'y mamamatay rin ako? Kung ganun, tama nga sila. Nagkasala ka nga at naging taksil. Wala kang ibang hinangad kundi ang sarili mo lang. Karapat-dapat kang mamatay. Buong buhay ko, wala kayong ginawa kundi husgahan ako. Basahin ako. Kinuha niyo ng lahat-lahat sa akin. Kung ano-ano ang hinihingi ninyo. Hindi niyo pa rin makita kung sino ako. Marami na akong binigay. Bakit pati ang buhay ko? Patahimikin niyo na ako. Para makita ko na ang sarili ko.
December 30, 1896 was the day of Rizal's death. He put on his clothes, buttoned his shirt, wore his necktie, looked in the mirror while combing his hair, put on his coat, and then Taviel arrived to hand him his hat. Rizal turned to Taviel and asked if he was ready, assuring him that he should not be afraid because he was there. With quiet resolve, Rizal placed his hand on Taviel's shoulder and offered him the pulseras, urging him to accept it so that he would never forget. But Taviel refused, his voice steady with emotion. Sobra-sobra lang aming alaala sa'yo. Bigay mo na lamang yan sa kanila. Saan ako pupunta? Sa Dapitan? Farewell, my adored country, region the love of the sun. Pearl of the Orient Sea, our Eden lost. With gladness I give you my life, sad and repressed, and to wear it more brilliant, more fresh, and at its best. I would still give it to you, for your welfare at most. On the fields of battle, in the fury of fight, others give you their lives without pain or hesitancy. The place does not matter. Cypress laurel, lily white, scaffold, open field, conflict or martyrdom site. It is the same if asked by home and country. I die as I see tents on the sky begin to shine. I'll go where there are no slaves, tyrants, or hangmen, where faith does not kill and where God alone does reign. Farewell, parents, brothers, beloved by me, friends of my childhood, and the home distressed. Give thanks that now I rest from the wearisome day. Farewell, sweet stranger, my friend, who brightened my way. Farewell to all I love. To die is to rest. Un ultimo favor, permitidme morir de frente al piloto. Eso es imposible. Entonces, a la minus numetres a la cabeza. Prepare! Cargo again! Apunten! Consumatomes. December 30, 1896. At the field of Bagumbayan, the sound of gunfire echoed through the morning air. With that final moment, the life of Dr. Jose Rizal came to an end, but his story did not. The Spanish authorities believed that by silencing one man, they could silence a nation. But Rizal's death awakened the spirit of the Filipino people. His courage, his writings, and his sacrifice ignited a stronger desire for freedom. Across the islands, news of his execution spread quickly. Many Filipinos mourned, but their grief soon turned into determination. Inspired by his life and ideals, the revolutionary movement of the Katipunan continued its fight for independence. More Filipinos joined the cause, determined to end centuries of colonial rule and claim the freedom Rizal had long dreamed of for his people. His novels Noli Me Tangere and El Filibusterismo continued to open the eyes of the nation, reminding Filipinos of the injustices they had endured and the freedom they deserved. Though his body was laid to rest in silence, his words and his dreams lived on in the hearts of the Filipino people.
Today, Dr. Jose Rizal is remembered not only as a hero, but as a symbol of courage, intellect, and love for country. Every year, on December 30, the nation honors his life and sacrifice. For though a hero may fall, the ideals he fought for will continue to live, guiding a people toward liberty, justice, and national identity. And so, the martyrdom of Jose Rizal became not the end of a life, but the beginning of a nation's awakening.